Yun, ipine-prepare na po ang mga ube halaya, oh. Suman pa, oh. May suman pa tayong babaunin. Ang ube halaya natin, Courtesy of aming inaana, Kuya Buboy. Kuya Buboy. Thank you. Mama, naman maganda din eh. Ilagay sa Yan paper eh. bag. At mangga para kain, galing kay Quit. Pero meron ding mga hilaw. Damo family. May mga hilaw pa kaming babaunin, binalot ni Mama. Nahihinog na din. Eto. Yan, oh. Kita niyo yan. Mango ng Pilipinas na masarap. Babaunin namin yan. Pwede naman kami magdala ng 8 tig to 23 kilos eh. Pero gusto sana namin yung maunti na lang. Hindi na kami umabot sa 8. Diyos ko, ang dami naman nun. Balak namin hanggang 5 ang ano lang. 5 luggage lang. Meron na kaming 2 box doon sa labas eh. Ayan, pinipaper bag na po ang mga suman. Sana naman eh talagang maabot ang mga suman natin. Maaga pa lang, dumalaw na ulit kami sa puntod ng ama at inay. Makapagpaalaman lang bago kami umalis ulit. Sana. Sariwa pa sa alaala namin ni Joyce yung unang alis namin papuntang Canada. Baka sa mukha ng mga magulang ko yung pag-aalala sa kahihinat na namin, sa pakikibaka namin sa bansang ni isa wala kaming kilala o kamag-anak man lamang na dadatnan. Lalo pa nga at kasama namin yung 2 bata at ang pupuntahan namin ay walang kasiguraduhan. Ganun pa man, bago sila nawala, kahit paano nakita naman nila yung pag-uumpisa namin at kahit paano nakita naman nila na kinakaya namin lahat ng hamon na dumadating sa amin. Sayang nga lang at yung mga first, hindi na nila nakita. Kagaya ng na-PR kami, kagaya ng nakakuha kami ng bahay, yun ang panghihinayang ko. Ganun pa man, alam ko masaya na sila kung nasaan sila ngayon. At kung natatanaw nila kami, sigurado ako proud yung sila sa aming mag-asawa. Okay pa. Dulo. Uwi na tayo. Nandun na yung mga kuya ko sa bahay. Saka si Ate Lisa. May pahabol pa sila. Bakit nga ang pangalawang beses na pag-alis sa Pilipinas eh ibang-iba ang pakiramdam kaysa dun sa isla. Kung umalis ka ng bansa. Nung una parang hindi ka ganun kalungkot na mami. Siyempre, excited ka, kabado, di ba? Lahat ng kabado, excitement na, halo-halo na. Maramdaman din. Siyempre, nandun na yung buhay mo eh. Nandun na yung trabaho mo. Nandun na yung bahay mo. Kahit gusto mong magbakasyon pa, eh, siyempre, may mga limitasyon na ang lahat. Kaya, ito ibang yung pakaramdam. Pero siyempre, dun tayo sa looking forward. Sana makapagbakasyon ulit. Yun, longing ka na lang ulit na, hoping na kabalik. Nandun naman yung excitement ngayon, yung kailan kaya ulit makakaipon, makakauwi, Yun naman ngayon ang excitement. Although yung pagbalik sa trabaho, hindi ganun ka-excited. Hindi ganun ka-exciting. Pagbalik sa trabaho, parang ang bigat nga ng mga paa ko, sabi ko. Kasi naman yung bakasyon. Literal na mabigat yung paa niya. Literal na mabigat. Kasi pagod na kalalakad kung saan kagagala dito. Pinagagawa namin, puro pagod. Pero masaya. Masaya. Kahit pa paano na na kapahinga sa trabaho. Dapat motivated tayo ngayon eh. Bumalik sa trabaho eh. Parang hindi. Parang hindi naman. Excite. Babalik na ako sa work. Yung mga bata nga ayaw nang bumalik eh. Kala nila bakasyon sila eh. Oo na, nag-aalala. Absent lang daw sila ng 2 weeks lang daw. 2 weeks. Absent sila ng 2 weeks. Nag-aalala pa. Ayaw pa umuwi. Ngayon eh. Ngayon ayaw bumalik. Gusto mo mag-extend. Oo. Alang araw, niloob ng Diyos eh, makakabalik tayo. Christmas naman ulit. Sana. Sana. Kahit 3 weeks ang nami-miss namin sa school, okay lang yan. Bago nga kami dumiretso sa bahay ay dumaan na rin muna kami dito sa aming kapilya. Hindi pa dati ganito ang itsura nito pero ngayon maayos na. Pero ang dami ko ring alaala dito sa simbahan na to. Ang final na lista.
Sige, ilang oras na lang. Alas 11 na. 11 o'clock na, alis na ng 1. Di pa kami tapos. Opo, kape. Kagulo pa. Turmeric daw, hindi naman pala. Angelo. Sa halip na yun ay San Marino. hand carry. Naging i-check in na lang din namin kasi wala na kami paglagyan. Sardines, tinanggal ko sa labat nandito. Atsara, alamang, pangkayod, bear brand. Ngayon, yung green. Pati yung kay mama na pang hand carry. Nagamit din namin. 6 na lang. Tapos ang suman nandito. Lahat ito. Ewe, ang libre. Patay, hindi nakakasya. Ang dami nito. Itaas mo naman. Pero babawasan ko, lalagay ko dyan. Itaas mo na lang. Ito na, wala nang atrasan. Pansit. This is it. Wala nang atrasan. Lalarga na kami. Magpipicture tayo sa taas. Babay na, wala nang kuhan, atrasan. Napakabilis. Kayod-kayod na naman sila. Magpapala na ulit ng snow. Eh, bakit bibilin di man akin yun? Hindi ko kaya yun. Baka sa Jowa Hindi, doon sana sa driver na, ipalit ka ng driver eh. Hindi na rin kukuha ng driver. Baka dahil sa suka, uwi pupunta pa dito. No? Ay, bibigyan ka ni Shit, napakainit. Lakunan na. Hindi ka bumili suka. Hatiin mo na lang ng kinanay tsaka kay Ano yung ilit? We have to carry this inside the van. Bye-bye! Bye-bye! Naliligo pa si Jolo. Kasya ba? Patong na lang kay Dini. Duffel bag. Ito, duffel bag. Pwede maipit. Isa pa na, bigay mo dito. Patong mo dyan. Daddy. Doon na lang, kahit doon na sa daan. Dami natin buhat ta. Nakabuhat ba tayo apat? Pwede na isa na siguro ito. Tapos doon na lang sa gilid, kagayan yung dalawang yan. Dalawa lang naman eh. Papa Mark, bon voyage din. See you. See you when we see you again. Ano kayo after? Bye-bye. Bye. Bye, Kuya Pang. Hindi ka sa kabila at the time it was there. Si ate puyat pa. Okay. Boy, ito. Ay, Johan. Diyos ko, napakainit. I'm so tired. Medyo yan. Ito na. Sumama ba sa picture si Boy? Oh. Terminal 1 yan. Pray na, baby. Pray na. Bayadan ko na ng pagpapa. Doon sa terminal to, maganda rin. Ganda yung terminal to. Napakalinis. Depart ka na.
O kaya ikaw na lang, kami magbubuhat ni Kuya. Sige. Dami pa rin palis. Kailangan mo ng cross. Ayun, nandun sa gilid. Mamaya anak, Wala na, nakaalis na. Punta dyan. nandun sila nag-aantay doon. Kapila na kami dito para sa 6 p.m. flight. Since nakapag-online check-in na naman kami, dito yung pila namin. Kasi ito pala yung mga hindi pa nakapag-check-in online. Marami ng tao. Pero good thing nga kahit na 2:30 pa lang, open na sila. Nagpapapila na sila dito. Yun nga lang, hindi natin alam kung anong oras pa sila magsisimula. No? Ilang minuto na kami dito. Siguro mga mag-isang oras na rin kami dito. Malapit naman na kami sa counter. Makakapag-drop na kami ng mga bag namin. Ang gandahan lang dito, talagang pagka ano mo, sa Eva Air. May nakausap kami dito, yun si ate. Sa Philippine Airlines daw, ini-x-ray pa muna bago ma-check-in yung mga maleta. Samantalang dito, talagang diretso na. Kaya less hassle. Lapit na kami. Tapos after nito, kikitain lang namin sila. Nandun pa yata sila sa Jollibee, nagatid sa amin. Kuha lang kami ng french fries. Kapit sa aming babae, binigyan kami ng name tag. Pinalalagay sa mga luggage. Kaso, di ba meron kaming 2 box. So, hindi siya makakabitan. Doon na lang daw yung sticker. Ito lang ang mga kakabitan ano, sa handle. Name tag lang siya. Ha? Meron tayong over. Ha? Katsam. So, dahil maaga kami sa ano namin, sa boarding namin. Ang boarding namin is anong oras pa? Mamaya pa. Nandun kami sa gate 2. Ayun. Kaya lang, syempre hindi pa kami makakapasok. So, nandito kami sa waiting area. Kulang na kulang naman mga upuan dito. Madami-dami ng paserong maghihintay. Wala namang maupuan. No? May mga airline kang mapupuntahan kagaya sa Taiwan, di ba? Alala mo yung boarding gate sa Taiwan, ano? Kadaming upuan, ano? Ayan, buti na lang si Johan hanapan. Okay, si Mami may nag-offer din. Buti na lang. Kulang na kulang ba naman ang upuan dito? So, after waiting for 20 years, malapit na kaming mag-board. Pero na-delay ang dating ng aeroplano namin from Taiwan, kaya late din ang aming sakay. Dapat sakay na kami ngayon eh. Ito, ready for boarding na kami. Ready ka na? Sasakay na tayo. Plane to Taiwan. It's been 20 years, but it doesn't look like we aged. I'm not 20 yet. I don't know how. Ready na sila. We're in a time loop, so we cannot age. Ito na, pinakahintay ni Johan, no? Ano bang meron sa atin from Manila to Taiwan? Ito yung food natin. Ito natin. Yummy. Ano yan? Adobo? Adobo. Wow, diba? Naka-adobo. Yummy. Yun, no? Tingnan nyo natin. Adobo. Adobo ba yan? Oh. Adobo mo. Okay, we just landed here in Taiwan. Taoyuan International Airport. At ayun ang mga kasama namin. Medyo mabagal maglakad ang bagong tuli. Sa wakas, safe naman yung flight namin. Napakaganda ng paglanding namin. No? Napaka-professional. Ang ganda ng ano. Parang di mo na namalayan na nagland eh. So, hindi namin alam kung makakapag-milk tea pa. May nagre-request pa ng milk tea bago kami sumakay pa Vancouver. Yun yung haba-haba naming biyahe. Maiksi lang ang layover namin dito, 2 hours lang. Na-delay pa yung flight namin papunta dito kasi late na dumating yung aeroplano. Pero saktong-sakto lang naman dito. Hindi naman mga ngarag kasi enough time naman.
Tsaka dun sa screen, sa aeroplano pa lang, pinapakita na nila yung mga connecting. And nakikita na agad doon kung gahol ba sa oras or on time yung dating para sa mga connecting flight. And so far ay on time naman lahat ng connecting flights. Tapos na ang buhay bakasyonista. Lungkot na. Tatrabaho na naman. Hindi ko na na-videohan eh. Kumusta yung kain dyan? Pangalawang first meal natin sa biyahe pa Vancouver. Ubos. May tinapay pa si Johan. Pinilit namin gumising kasi sayang naman. Naubos naman niya yung kanin. Sa akin, naubos ko rin naman yung pasta ko. Pero hindi ko na nagalaw yung fruit tsaka yung isa. Parang ham. Malapit na kaming bumaba here in Vancouver. Oh, Like a pregnancy bag. And I'll find your husband. oh yeah. Sick bag. Let me, sorry, let me check the sick bag. Thank you. Thank you. Ayan, inaayos na tayo dito. Gusto yung mga upuan. Bawal na ulit yung headset. Kasi tayo ay lalapag na dito sa Vancouver. Parang napabilis yung biyahe namin eh. Should be 10 hours and 45 minutes. Mamaya anong oras na? Magsa 7 pa lang eh, di ba? Sabi nyo parang mga 7:30 yan. Kaya nga no, napaaga masyado. Parang hinapit ng piloto yung yung biyahe papunta dun ah. So, ayan, malapit na kami bumaba. At nakikita nyo, ang liwanag pa ng bintana oh. Liwanag pa oh. Yan, pababa na kami. Almost here in Vancouver. Ang liwanag yata may lumaabot na lang hanggang mga 8:30 maliwanag pa. Pahaba niya ng pahaba hanggang sama. So may enjoy pa namin Vancouver maglapag. Kaya nga lang ang biyahe namin pa Calgary hating gabi pa. Or almost hating gabi. Kaya makakarating kami ng Calgary talagang hating gabi na. Makauwi kami ng bahay ay madaling araw. So ayun. Kailangan pa namin mag-download mamaya ni Mami ng Uber. Uber nga ba? Uber kasi ay kukuha na lang kami ng Uber kasi wala namang susundo, hindi na kami nakapasok kasi nga may makapasok ang mga tao. So ayan, this is it, pansit, tapos na maliligayang araw, back to reality na naman tayo. Pero enjoy, yung flight na to medyo hindi nakakapagod kasi ngayon lang ako naka-experience ng flight na ang haba ng tulog ko, ang haba ng tulog ko. So hindi pagod na pagod kasi lahat kami, halos lahat kami gumigising lang kami pagkatayo. Sayang eh. Si Johan gising na. Vancouver na. Imagine the glass breaks and then they come out Ano ba yan? jellyfish. Real jellyfish. I hope they don't break out and Haba ng lakad dito. Dito namin nakukuha ang aming mga check-in na luggages. Kukuhanin muna namin and then check-in namin. Nakakali ka. Kasi minor, oo. Pag minor pala, hindi na pinipicturean. last. Si Johan, the last one. Ano pala yun nilalagay? Nakatihaya pala yung ID, yung picture ng mukha.
Akala ko naman nakataob. Ayun. Nung umuwi kami, may baong kami mga sweater nung puntang Pilipinas. So, dala-dala namin. Akin, sinuot ko. Suot ko. Ang kay mami din, suot din niya. Pero ngayon, init na kami. Dito sa loob ng airport. Napakainit. Nakuha na namin yung mga luggage namin. So, pagkababa ng aeroplano, bumababa kasi para sa kiosk. Oo, tapos after ng kiosk, saka mo makukuha yung luggage. Sa baba lahat yun. Tapos pagkatapos nun, tataas ka na naman. Kaya minsan, pag mga matatanda, tapos babiyahe nga dito, nakakalito. Kasi unlike sa Taiwan, wala kaming taas baba sa Taiwan eh. Straight lang siya, puro baba lahat. Dito, taas baba. Pag nakuha mo na yung luggage mo, tataas ka na naman ng escalator para naman magpunta sa gate. So, yun ang nagpapalito dito eh. Pero yun, happy kami kasi ay lahat ng aming kargada ay lusot. Amin ha? Yung smooth lahat. Yung saging namin, mangga, lusot. May saging at mangga kami sa Calgary. Diba? At yung Bear Brand, lusot. Diba? Hindi ko alam, Mami, hindi ko alam kung kailan ang Bear Brand ay hindi lulusot. Ano? Bakit? For him, for Johan. Ewan ko siguro pag sobrang dami lang naman siguro. At pag wala kang kasamang bata. Ay, wait, hindi ko nakita saan. Ano na tayo? Ayan, ayun, ABC. Kakain na muna kami at makapagubad ng sweater. Talaga napakainit. Kasi naman siguro itong building naka-heater pa din. Kasi malamig pa rin sa labas siguro. Sobrang init. Kailangan na namin kumain dito kasi sa bahay walang kahit ano. Sa Calgary mamaya pagdating namin doon wala naman doon kahit anong mabibili kasi hating gabi na. 7-Eleven lang doon malamang ang bukas mamaya. Ano mami? 7-Eleven lang bukas doon. Si kuya. Kaya dito na muna yan, may mga ano dito, Subway, A&W. Bago kami pumasok sa gate, may Starbucks. Bukas pa mga kainan. So mas okay kumain dito. Sa Calgary mamaya makita mo wala na kahit anong bukas doon, kundi 7-Eleven. Ready to go na ulit tayo. Nakakain na. At nakapag-CR na din. Ano? Okay na kayo? I-adjust ko na kaya yung oras ko. Mamaya na sa bahay. Ang oras ko ay oras pa ng Pinas. Magto 12. 15 minutes before 12. Ayan. 15 minutes before 12 noon. Sa Pinas, ano? Dito naman ay maghahating gabi na. Ito na. Pa-board na kami to Calgary. Pala yung feeling kapag bumabalik ka lang sa lugar kung saan ka talaga nakatira. Walang sumasalubong, sariling sikap sa bagahe. Nandito na kami, nakuha na namin lahat. So magbubok na si mami ng Uber at maghahantay na lang kami dun sa door 12. Yun, abang-abang na lang tayo ng Uber dito. Hindi namin malaman pa, hindi kami 100% sure kung paano pagkakasyahin. Grand Highlander. Ito nga aming lahat ng ito, pero bahala na. Sisiksikin na lang. Wala kailangan ng kaunti yun. Mapapagpatong-patong naman yan.